Lalabas na tayo. Yeah. Yeah. Big bike pa. Ay, pagod ako dun nawala yung lamig ng panahon So hello guys, wala akong magawa, gusto ko lang mag video. Tignan natin kung may masasabi ako dito sa pauwi. Tapos teka lang, pagod ako. Try ko share sa inyo yung mga good things dito sa motor na to. If nagdududa ka pa rin kung gusto mong bumili ng ganitong motor, magbabayad lang muna ako ng parking. I-share ko sa inyo yung mga good things dito sa motor na to. So average sa big bike is 1,000 per month odo. So nasa 6,000 plus kilometers na to in 3 months. Ay, 6 months, sorry, na ginagamit. Nagawa ko pa lang sa kanya na PMS is normal PMS, yung 1,000, 3,000. 1,000 is change oil, 3,000 is change oil lang din. First PMS ko is Kasa, free labor, pero bibilin mo yung langis. PMS dito, like sa smaller CC, check brakes, lights. So yung second PMS ko, dinala ko sa Tandansora, sa Biker Toys, and hindi sila mataas magpresyo. 100 nga lang yata yung labor ko ng change oil dun if I'm not mistaken. Pero last year pa yun, baka nag-iba na ng rate ngayon. Tapos ang langis ko is Motol yata. Lalagay ko na lang yung picture dyan sa screen, kasi yun yung hugis parang susi na bote. Nasa 700 isa. Oil capacity nito is 3.2 liters pagkasama yung filter, and filter is around 200 yata. Oh, ganun, basta. Ayun, so magkano 7, 14, 21, walang 3,000 ginawa kagastos ko sa PMS, second PMS dito. Maganda ang brake system nito, boy. Kaya kang pahintuin nito, kasi yung brake system nito dual disc na J1. Hindi naman ng Brembo yung J1. If bibili kayo big bike, maganda pumunta kayo ng Makina Moto Show. Ayan ang mangyayari sa April, kasi mauupuan nyo lahat na gusto nyong bilhin. Yung mga nasa choice nyo. Kagway ako, mayayain ako. So sa Makina, demo unit yung mga nandun, so pwede mo upuan. Kung wala, itutumba syempre. Alagaan mo rin kung gagasgasan, ingatan mo, pero mache-check mo yung mga hindi nasasabi sa review, especially kung first big bike motor to na maglalagay ng paa mo sa hukay. So price at 440,000, 439,900 to 440, ganon.
Meron kang radial brakes. Ito yun, yung naka-pump ang brakes sa right side ko. So parang Brembo RCS yan. Design lang pero naka-pump kasi siya na may baso na malaki. Hindi ko lang alam kung ilang ml yan. Pero ang lakas makapogi sa akin na itong baso na to. And yung mga plastic na ginamit ng CF Moto is kakaiba. Kung may nakita ka ng mga motor dati, kahit smaller cc, mapapansin mo, for example, yung Honda, kahit yung Click 2CB nila, makikita mo iba yung plastic na ginamit hindi basta-basta. Kumbaga parang yung plastic na laruan sa palengke versus plastic na laruan sa mall, ganun yung difference kitang-kita mo sa mata. Alam mong matibay. Tapos sa ibang brand, pag hindi nila flagship na motor, medyo nagbababa sila ng quality sa mga ganun para mahabol nila yung price. 5 levels yung clutch and brakes. Nasa ibang brand is walang ganun. Kung ano yung nakasetup yun na. Well, ito big deal yung fully adjustable, especially sa akin and especially sa mga maliliit na tao. Kasi kung maliliit ka, hindi abot basta-basta yan. Malaking bagay yung millisecond na pag kapit mo dyan. Nakasalala yung cambio at brakes mo dyan, so kailangan abot mo and relax kapag pinipiga mo siya. So big deal sa akin din yun. Then magugulat ka dito, napakalambot ng clutch. Tignan nyo to, 2 fingers, hinliliit pa yung isa, napipiga ako yung clutch. Hindi mo mararamdaman yan sa ibang motor. Sa pigaan, ang tumalo dito ng clutch is yung Z900 na bago. Yun ang napakalambot na clutch. Hinliliit gamitin mo, kayang-kaya pigay ng clutch nun. Grabe yun. Then next, TFT display. Tignan mo naman yung color niya, buhay na buhay. Tapos may racetrack mode pa na UI. I-compare mo sa iba yung itsura niyan. Hindi tinipid. Then may pa-check ng hangin ng gulong, automatic. Ayun, may PSI, may tire temperature. Saka makita nyan sa mga flagship bike ka lang makakita nyan, yung iba nga wala pa Pagkabili mo sa kasa, meron kang steering damper plus quick shifter, nakakabit na agad. Plus din sa kapugian deep inside sa katawan mo. Ayun pakinggan yung quick shifter. Ooh. Ayun putok, di ba? Ang saya, di ba? Lubak. Gulong. Gumagamit ito ng CST tires. Sabi nila racing tire naman daw yun ng China. And yung trade niya is kagaya ng Diablo Rosso. Well, di ko lang nasubukan kung ganong kakapit.
Hindi naman ako humihiga sa motor. Ano lang to, binili ko lang siya para maingay. Gusto ko lang na maingay ako. Ayun, naririnig nyo naman. Papalit na ako ng aftermarket exhaust para meron ng tunog ng kayabangan. Sa'yo naman, bibili ka din pagyayabang. Well, side mirrors niya integrated. So pag sumisignal light ako, nando sa likod niyan yung ano, ilaw. Mura parts. Ang daming Shopee parts na ito. Lamig ng hangin. Maganda muna kayo makina kasi sobrang daming brand dun, and 100 lang yung entrance. Matatry nyo, mauupuan nyo, seat height, yung weight, masusubukan mo na actual. Iba talaga yung matry mo ng actual, tapos makompare mo yung mga motor eh. Although hindi mo mapapaandar syempre, pero yung mga tech, eh pwede ka magtanong dun sa salesperson ng specific brand kung ano, kung may hindi ka mag-gets dun sa motor. Well, syempre sila yung makakapag-explain sa'yo na mas maayos dahil tinda nila yun. Pero yun, may charger na pala to, USB and Type-C dito. Ay, nagagamit ko siya. Tapos may cover, so hindi siya nakaluwa. Safe siya sa ulan, sa car wash. So if may chismis na maarte ang electrical nito pag nababasa, well, sa akin hindi. Weekly ko to pinipressure washer, bugbog to sa kapuna sa pressure wash. Ang nagiging problema ko lang sa electrical nito is nag-grounded yung quick shifter, so hanggang basa siya di mo pa magagamit. Pero pag natuyo, balik naman na sa dati. Ilong ka, 3 kilometers lang tuyo na uli yun pag napagpag na yung tubig. Kita pag nababasa, wala. Sitting position para sa akin 5'4 o 5'5. Hindi siya nakakangawit sa likod. Well, sa umpisa ko hindi ko pa marunong mag sports bike kasi ipit mo yung legs mo dito eh. Kita ba? Ayan o. Ewan ko lang kung kita. May tangpad kasi ako, so iipit mo dyan yung legs mo. So pag pumipreno ka, ay pag pumipreno or ayun, pag bibitaw mo yung gas, hindi dapat nasusubsob yung braso mo. Dapat yung legs mo pumipigil sa'yo. I'm not an expert, pero ganyan dapat ang paggamit sa sports bike. Hindi yung nakaganyan ka. Dapat pag pumipreno, hindi sa braso na pupunta yung lakas. Ewan ko lang kung kita. And ano may dibdib mo sa tangke, boom, instant. Mark Marquez, kahit di niya motor to. Hindi ko alam yung ano eh, hindi ko alam yung pangalan rider na Shift Moto eh. Ito yung tsura ng POV mo pag nakaano ka, palumpalo mode. Ito yung mabagal kahit na ganyan eh. Ayan. Tapos medyo pag pwede ka bumangon, eh maliit lang braso ko pero hindi naman malayo sa akin yung ano, hindi malayo sa akin yung pakiramdam ng ano, handlebar. Bawat isang motor kasi kanya-kanyang ano yun, feeling kung
paano siya gamitin. Hindi porket sport isa lang. Or porket naked pare-pares lahat. Hindi. May mga angles na nagbabago sa katawan mo depende sa seat height. And taas na manibela, layo na manibela, kung gaano ka-wide yung manibela. Magmamatter lahat yun. So hindi siya ride by wire. Throttle cable pa rin siya. Kaya wala tong auto blip. Meron lang siya semi auto blip. Yung isasabay mo yung gas. And hindi pa ako nakagamit ng may auto blip. So hindi ko alam yung feeling. Well, baka same nung same nung quick shift, nung hindi mo kailangan pero mapapasaya ka pag nagkaroon ka. Siya kailangan ng motor, pero kung may extra, why not? Coconut. Dahil naka triple cylinder to, so lahat ng cambio may torque. Hindi mo kailangan palit ng cambio dito. Hindi mo rin kailangan galitin kasi mabilis na siya magalit kasi nga may torque kagad siya, ay may torque siya sa lahat ng cambio. Hindi ko nga nagagamit 6 gear na ito pag city riding. Swerte na ako maka 5th gear Ganyan siyang kasaya. May laruan ka na parang unti-unti mo siyang tinitame. Yan, ganire. Ganyan-ganyan lang ang motor. Kaya hindi ako pinipigilan magmotor Bait ako magmotor Hindi ako pinagbabawalan Uy, lubog-lubog doon. Ganda yung setup ni Kuya Naka-touring. Ano motor kaya yun? Ano to itong Civic Save the SOHC. So single overhead cam. Init na agad Wala na yung amihan Buosit Anong oras pa lang Alas 6 pa lang. Mainit na. Ay quick shift. Mumura sana ako kaso talap. Ano yun? Nexus. Magaling ako mag-guide ng motor pero di ko alam yung motor niya Parang XSR yung LCD pero yung tail niya parang iba. What the ano lang, pangit. Dagdag tayo pangit. Ay, ito pa pala. Yung front suspension nito, doon man tayo sa maganda ulit. Yung front suspension nito, fully adjustable. And, pwede mo gamitin yung susi pang adjust. Tension, compression. Ay, hindi ko lang alam yung rebound. Pero ito yung tension sa left, compression sa kanan. Ay, magtitik yan pag inikot mo clockwise, counterclockwise. Tapos pwede yung susi pang ikot mo. So kung pakilamero ka sa motor mo,
Pwede may ikot-ikot yan. Para itono mo. Kung ayaw magbayad pa patono. Well, kung kaya mo ipihitin ang susi mo, baka kahit di mo na ipatono eh. Pinoy tayo, tipid eh. Tatansyahin based sa feeling natin eh. Kasi motor naman natin eh. Pero di ko ginalaw yung stock. Kaya quick ship oh. Oo. Puputok pa ng quick ship eh. Oo. Ayun, malamig na uli. Oh, mainit lang pala kanina dahil maraming sasakyan sa kalye. Oh, ayun. Front brake, front brake. Oh, front brake, front brake, front brake. Sandaliri lang. Okay, another additional, yung cambio niya pwede mong gawing GP shift at nalipat ko yung sa akin. Pagkakuha ko GP shift ko agad kahit di ako sanay dahil feeling ko mas effective siya sa akin. Kunyari, pabilis ako. Imbis na sungkit-sungkit ako, pagdadagdag ako, down, pang, pang, pang. O, diba? Pag magbabagal ako, susungkit. So, baliktad. 1 up, 5 down ang cambio ko. And, wala kang kailangan bilhin. Ililipat mo na yung tornilyo niya. Mag-GP shift ko na agad siya. Ganong kadali. Yung mga option na ganun na maliliit na bagay, pinasok ni CF Moto eh. Fully adjustable. Well, parang fully adjustable din nangyari sa cambio eh. Pwede may adjust ng ikaw lang eh. Basta may tools ka, syempre. Eh, no-brainer naman na yun. Or, pag nahirapan ka man, may YouTube University. Madadaling bagay lang. Nakakatuwa na yung feeling mo, for example, yung fully adjustable na brakes, abutin ka rin ng libot pag nagpalit ka ng original na ganyan eh. Pero yun, sinama na nila dito. Clutch, iwala yung presyo ng lever ng brake sa clutch. Ganon din yun. Tapos ay ano pa, ang hose ng brakes na ito is still braided hose. So hindi siya goma. Baka lang hose ng brakes na ito. Mali yung cambio ko doon. Napahiya ako ah. Ayun, still braided hose to. Harap likod. So matagal-tagal bago masira yun. Kumpara mo sa yung normal hose lang na parang goma ng radiator. Bakal to boy. Bakal. Ganda nung tono ko sa shock ko ah. Ano pa ba? Kasi di ko naman nilista yung mga gusto ko sabihin eh. Talagang parang naanto kasi ako at kailangan ko magdaldal. So hindi ko na magiging title nito. Eh din wala na. Baka nga di ko na i-cut-cut to eh. Uy, may it's a Bronca.
pang ano, pang pagising. Itong baso is nakatornilyo, so hindi siya basta-basta nababaklas. May kita mo ibang baso is walang tornilyo, so pihit lang manakaw na yung cup ng brakes mo, so exempted ka na dun. Mga ganyang bagay, simpleng bagay pero malaki yung effect. Diba, nagdagdag lang na isang tornilyo yung ginawa nila, pero for safety, laking bagay nun. Ang top speed nito, I think 250, 260. May nakita ko, may nag-upload sa group ng 675 eh. Shoutout sa'yo kuya kung sino ka man. Napaka-comment ako dun eh. All stock, inano niya eh. Binaybay niya yung S-Lex eh. Yung itlog ko yung ano eh, umatras eh. Kakaiba eh. If nagustuhan niyo yung video, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat tayong lahat sa biyahe. At kung wala ka pang big bike, bili ka na. Hindi pinapangarap yan, tinatrabaho yan.